bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong mga pahayag ni Senator Amy sa interview sa kanya sa media, I think, sa loob ng Senado ito. Sa posibleng dahilan, maraming dahilan kung bakit na-relieve si General Torre. Isa na yung hindi niya pagsunod kay Secretary Remulla. Ito, ngayon ko lang nalaman na parang namumuliti ka. Namumuliti ka si General Torre. Parang pinagmamalaki, nakakandidatong presidente o vice presidente sa 2020. Marami daw na mga kapulisan. Pakinggan natin si Senator Amy. Ang pagkaalam ko, na-demote si natin sa Timba General na Ilocano, nagdadaing kung bakit daw nangyari yun. Kaya sinita ko siya, sabi ko, uy, ba't ganun? Nako, may balik yan, dahan-dahan ka. Kung magiging bilang anghel ako. At nagpapuman din ako, wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John B. Hindi naman tama yun. Siyempre, may boss tayo lahat. Boss na si John B. At ikalawa, masyadong maingay at maugong na nagmamalaki yung ibang classmate niya, nakatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang mukha at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang EMAL. Kaya parang inaabangan na rin inaabangan na rin ng ibang tao dahil may nadidinig na pang-aw. So ma'am, namumuliti ka na rin siya? Start na? Parang yun yung sense ng ibang patulisan. Naririnig lang ako. Yun ang dahilan, you think, ma'am? Hindi ko alam kung ano yung dahilan. Ang alam ko lang na nagkaroon ng order tungkol sa mga appointment na naiiba yung kay SING. Hindi naman maaaring gano'n. Dapat naman talagang magkasundo sila. Nakakahiya naging publiko pa yung alinga nila. Hindi tama yun. You find it disturbing yung parang sabi niyo, ma'am, pamumuliti ka po, yung General Torre? Ewan ko kung anong marathon yung tinatakbuhan nila. Marami sila masyado. Okay. So, pag-usapan natin yung pamumulit ka, yung tatakbong presidente or vice-presidente. Ang nagpupus niyan, yung idea na yan, si Sub-Saharan African Desk, yung si Richard Hidarian. At sinasabi niya, popular daw si General Torre. Siya daw ang may pag-asa. Dahil nga, popular At makakatulong pa sa Marcos administration sa pagprotekta ka Marcos pa after 2028 sakaling magpresidente si BP Sara, nandyan si General Torre nalalaban kay BP Sara. So yun, so ngayon ko lang ito narinig na may mga, according to, narinig nyo naman yung sinabi ni Senator Amy, may mga grupo sa kapulisan na hindi maganda ang dating. Yung kanyang pag-iingay, sobrang mahangin na kakandidato. O yun, sinibak tuloy siya. So, ano na ngayon ang naghihintay na kinabukasan ni General Torre? Kinabukasan sa politika, sa kanyang karir, depende na. Nasa desisyon niya na yun kung mag-early retirement or tuloy lang ang serbisyo na wala namang posisyon, floating status. So, retire na siya March 11, 2026. Retire na siya. So, tatakbo kaya? Ano sa tingin nyo? Papasok siya sa politika? Palagay ko, papasok Kasi, ang feeling niya, sarili niya is sikat siya. Alam niyang meron siyang backing. So, ang mga backer sa kanya ay yung mga Marcos loyalist. Kaya lang, I don't know kung bago siya sinibak, talagang malakas ang suporta niya galing sa Marcos loyalist at saka mga kakamping. I don't know ngayon dahil sinibak siya. Baka magmenos na ang suporta ng mga Marcos loyalists dahil sinibak Sa mga kakamping, ay nandyan pa rin ang suporta ng mga kakamping sa kanya. Kaya lang, kung presidente, mahirapan siya. Pwede siguro, senador. Pwedeng vice president. Sa pagiging presidente, no way. Sa ngayon, wala pa akong nakikita na malakas na makakalaban ni BP Sara. Not even si ano lang siguro, ang medyo makalapit
yung somebody who will put up a good fight versus VP Sara, si ex-VP Lenny lang ang nakikita ko. Dahil sulit na sulit pa ang voters base ni VP Lenny. Pwede. Kaya lang, to me, it's not enough na tatalunin niya si VP Sara. Kasi sa latest survey, malayo eh. 31% si VP Sara, 13% lang si VP Lenny. For Torre, kung senador, baka may chance siya dahil susuportahan siya ng mga Marcos loyalist at mga kakampings. Pwede. So, abangan natin anong mga susunod na kaganapan. Yung tanong nga, early retirement? O operan ba siya ng bagong posisyon? Kung operan siya, ano kaya? Most likely, NBI director eh. At tatanggapin ba niya ang pagiging NBI director? Kung ako si General Torre, sa ngayon sa nakikita ko, parang hindi na dahil sinibak siya. Parang pampalubag na loob na lang yung sinabi ni Secretary Remulla na the President is considering giving him another post. Pampalubag loob na lang yan. Sa ngayon, alam ko, nagdadalamhati, nasasaktan si General Torre. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig na Bukidnon dahil ang channel natin ito, sweldo natin ay pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa kanila para makapagpatay sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Uy, salamat kayo. Kung sa aming asin sa labos sa kanan sa Ginoo. Ay nakabalay na gyud. Ano ka da? Kecil karena bahasa Indonesia. Hindi yapon. Salamat gid kayo sa tanan nga karon nga pagkabuaning sin nakauman na gid ko. Oo. O salamat sad sa nag-sponsor sa ani nga nakapakauman na gid ko sa akong balay kay na atupan na gid. Oo, so salamat kaayo. Salamat sa tanan. Oo.